Sa panahon ngayon, madalas lumuluha ang langit. Parang nakikisabay sa mga taong nawawalan ng mahal sa buhay. Kailan kaya darating ang sandali na sa malalamig na gabi, mayakap na nila ang mga di nila matagpuang kamag-anak? Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. May kapal, sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi, sa Sana'y Muling Makapiling, ang paglubog ng MV Blue Water Princess, nag-iwan ng mga biktimang hindi pa rin nila makita ang mga kasama nila sa trahedya. Lulutang pa kaya ang pag-asa para makita nila ang mga nawawala pa rin nilang mahal sa buhay? Si Philadelphia, sa tuwing kumukulimlim ang panahon, nababalot na ng pangamba. Iniisip niya ang nawawala niyang ina na si Lola Eulohia. Ang iniisip ko, saan siya makakain? Kung manghingi man, makahingi man siya. Mabigyan man. Pero mabigyan nga siya, hindi tama sa oras. Lalo na pag umuulan. Yun, iniisip ko si nanay kaya ngayon. Nakasilong ba, nabasa. At ang isa sa kambal na apo ni Aling Sita na si Liit, nawawala. May cerebral palsy pa man din ito, kaya doble-doble ngayon ang pag-aalala ng kawawang lola. Kung meron man po nakakaampun sa kanya, malaman ko lang po ang kalagayan ng apo ko. Kung nasa mabuting kalagayan at gusto nila, bibigay ko po sa kanila. Malaman ko lang kung ano nangyari sa apo ko. Samahan nyo kami sa isang oras na makwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Swerte kung ituring ni Aling Sita ang kanyang kambal na apo, si Laki at si Liit. Simula raw kasi nung dumating ang mga ito sa kanyang buhay, lumakas daw ang kanyang benta sa palengke. Pero nung misteryosong nawala si Liit, nag-iba na raw ang ihip ng hangin. Sa isang pamilya, biyayang may tuturing ang pagkakaroon ng mga anak. Ngunit para sa ilan, doble-doble ang biyaya kung ang magiging anak, kambal. Dito sa Central Market sa Maynila, matunog ang pangalan ni Aling Sita, 62 years old. Kilala siya hindi lang dahil sa tinda niyang sariwang gulay, kundi pati na rin sa apo niyang kambal. Ngunit mula nung Enero, tila nawalan ng epekto sa kanya ang dalang swerte ng pagkakaroon nila ng kambal. Paniwala ni Aling Sita, bumaba ang kanyang benta mula nung nawala ang isa sa kambal niyang apo. Si Jorman o Liit, 6 na taong gulang. Kaya lang yung nandito siya, siyempre panatagal doon. Kahit na nagkukuha sila diyan, kung nandiyan siya, nakakaasikaso ka ng paninda mo. Hindi yung kagaya niya nawawala. Ang isip mo kapiraso na sa paninda, tapos bigla mo na maiisip wala. Sadyang naging kulang daw talaga nung nawalan ng kapartner ang kakambal ni Liit na si Laki. January 4, 2007, kasama ni Aling Sita sa kanilang pwesto sa palengke si Liit at ang iba pa nitong mga kapatid. Galing po siya dito sa pwesto nung hapon na yon. Pagkatapos ko po silang pinakain, sabi ko maglaro po doon sa loob namin doon sa kabila. Siguro po nakipag-abulan siya sa mga kapwa bata. Mag-isang umalis si Liit kasama lamang ang kanyang mga kalaro hanggang sa nakarating daw ang mga ito sa isang maliit na pasilyo sa palengke. Masikip po dyan.
Siguro po yung bata, dahil hindi naman po dating nakakalayong ganyan, hindi na nakabalik, naiwan na siguro ng mga kapwa bata niya. Hindi na siya nakabalik ngayon. Dito na tuluyang nawala ang kanyang pinakamamahal na apo. Isang buhay na halimbawa si Aling Sita na ang pagiging lola walang pinagkaiba sa pagiging ina. Yung kambal na yan talagang mula't pinanganak yan ako nag-aalaga. Hanggang sa magiwalay yung magulang nila, yung magkakapatid na yan, ako na lahat ang kumuha para wag sila magkaiwa-hiwalay na magkakapatid. Sinamapalit nga lang po't nawala yung isa sa kambal eh. Malapit ang mga apo ni Aling Sita sa kanya. Sa katunayan, isang malaking unan kung ituring siya ng mga ito sa oras ng kanilang pahinga. Lagi pang ang naaalala ni Aling Sita kung paano mag-agawan sa mga braso't binti niya ang kambal na sina Liit at Laki. Kasi ang gawa po nung maliit na yun, pag ako nakaiga rito, nakaganyan ang kamay ko sa ulo ko, kukunin niya, iga siya rito. Minsan pag yan umakyat, ginanon din na, nagugulantang ako ngayon. Naiisip ko kako si Kambal Liit. Iyayakapi ko na lang siya, iiyak ako pag nakita ko hindi siya. Habang ito namang si Laki, halata raw na hindi makapamuhay ng normal kung wala ang kakambal. Minsan tahimik siya, wala siyang kibo. Tapos meron naman yung tulog siya na bigla na lang siyang iiyak. Talagang madalas yun nung bago-bago pa lang nawawala, talagang walang kwan yung pag-iyak niya sa ating gabi. Pagka nga kinaumagat niya, Nay, hanap natin si Liit. Ngayon kanina nga lang sabi niya, Nay, sama ako, hanap natin si Liit ha. Kaya naman si Aling Rosita hindi na inalintana maski mapabayaan ang kanyang kabuhayan basta't maglaan lang ng sapat na oras sa paghahanap ng nawawalang apo. Wala na lang ako dinadasal sa gabi. Sana matagpuan ko, makita ko man yung apo ko. Kung meron man po nakakaampun sa kanya, malaman ko lang po ang kalagayan ng apo ko. Kung nasa mabuting kalagayan at gusto nila, bibigay ko po sa kanila. Malaman ko lang kung ano nangyari sa apo ko. Yun lang po. Kung kaya nila ipagamot, ipagkakaloob ko po sa kanila. Mabibigyan nila ng magandang kinabukasan ng apo ko. Kaya lang gusto ko lang po malaman kung ano na nangyari sa kanya. Para mapanatag naman po ang loob ko. Nalibot na raw ni Aling Sita halos ang buong Maynila. Pero dahil hindi pa rin niya alam kung saan kamay ng Diyos hahanapin ang apo, dito na siya nagbakasakaling lumapit sa aming programa. Ayon kay Aling Sita, Jorman Isip daw ang buong pangalan ni Liit. 6 years old na ito at may pagkakataong hindi makausap ng maayos. Kapansin-pansin din daw na maliit ang ulo nito kesa kay Laki. At paminsan-minsan, sinusumpong daw ng seizures ng epilepsy. Kumbaga sa gulay, hitik sa sustansya ang mga impormasyong ibinigay ni Aling Sita. Kaya naman nung nakipag-ugnayan ang aming grupo sa mga shelter, natuklasan naming malaki ang posibilidad na ito ang batang nasa pangangalaga ng RSCC o Reception and Study Center for Children. Na-admit siya ng center namin January 5, 2007. Napulot daw itong bata pag-alagala dito sa may CRV, Menjola, Manila. Ang nakapulot sa bata, isang concerned citizen sa Maynila rin. Naawa siya dahil marusing na marusing at halatang gutom na gutom. So, ang ginawa niya, dinala sa DSWD at ang DSWD naman dinala rito sa RSCC. Bukod sa malaking pagkakahawig ng bata sa apo ni Aling Sita, tumutugma rin ang mga impormasyong ibinigay ng matanda. Hindi siya makausap. Hindi niya masabi kung anong pangalan niya, kung ilang taon na siya, at kung saan siya nakatira. Mukhang ang batay na ngailangan ng medical din. Dahil mga ilang araw lang na narito, nagkaroon siya ng seizure. Nung dinala siya namin sa ospital para magkaroon siya ng check-up, nagkaroon ang findings ay meron siyang cerebral palsy. May kakulitan man ang bata, minsan daw bigla na lang itong nagsiseryoso. May mga kasama kasi siya sa cottage na kinukuha ng mga magulang
nakikita namin na parang ano siya, nananaghili. At kahit hindi siya nakakapagsalita, makikita mo dun sa ano niya, sa kanyang mukha at sa kinikilos niya, gusto rin niyang makauwi na sa kanila. Kinabukasan, pansamantala munang iiwan ni Aling Sita ang kanyang mga paninda. Kasama ang apo niyang si Laki. Isasama namin sila sa RSCC upang kumpirmahin kung ang bata nga roon ang kanilang si Liit. Ano pong pakiramdam yung makikita ng Makikita, ang ano ko talagang kuha ko, nasa loob ko talagang makikita namin siya. Makikita namin. Pumikit man ako, siya pa rin nasa isipan ko. Ganun. Maya-maya lang, narating na namin ang RSCC. Walang kamalay-malay si Aling Sita na makikilala niya pala ang isa sa mga batang naglalaro rito. Uwi tayo. Siya po ba yung si Liit talaga, Nay? Ito po. Ay, kuya. Ay, laki. Laki yun. Laki yun. Laki. Laki. Halatang masaya na rin ang kambal sa muli nilang pagkikita. Ang maglola, idinaan na ng sayakapan ang mahigit 6 na buwan nilang pagkakawalay. Ngayon, panatag na ang loob ni Aling Sita. Sisiguraduhin din daw niyang hindi na muling mapaghihiwalay ang kanyang si Laki at si Liit. At sa pagbabalik ng kanyang kambal, balik normal na naman, hindi lang ang saya sa kanilang mga mukha, kundi pati ang swerte at sigla sa pwesto ni Aling Sita. Ang paglubog ng MV Blue Water Princess ang isa sa mga hindi malilimutang sakuna sa taong ito. Marami man ang swerteng nakaligtas, marami rin ang nilamon ng trahedya. Nitong nakaraang linggo, isang makatindig balahibong balita ang muli na namang nasulat sa ating kasaysayan. Ang inaasahan kasing mapayapang paglalakbay ng barkong MV Blue Water Princess na uwi sa isang malagim na trahedya. Mula Dalahican Port sa Quezon ang nasabing barko at pabiyahing Masbate nung di umano salpukin ng malalakas na alon dala ng bagyong Bebeng. Ito ang naging sanhi ng pagtagilid at paglubog nito. Ang tanawing ito ang naging bakas ng lumubog na barko. Ang mga nakaligtas, tila hindi pa rin magising sa pinanggalingan nilang bangungot. Ayon sa Philippine Coast Guard, 60 pasahero di umano ang nasa manifesto ng barko, pero lumalabas na higit 100 tao ang sakay nito nung umalis ng pier ng Lucena nung Miyerkules. Sumadsad ito dito sa may malapit sa Talisay, sa San Francisco, Quezon. No, natanggap natin yung report kaninang umaga at nagsagawa agad tayo ng rescue operation. Sa bilang na ito, mahigit 100 katao ang nakaligtas, samantalang 11 di umano ang sinawing palad, habang may ilang pasahero nawawala. May maswerteng nakaligtas ng halos walang galos. Life jacket po kami lahat.
Kasi pag tumaluno kayo, malakas ang alon, nadala kayo. Meron din namang tuliro. Basta ang naalala ko po biglang tumagilig at ako'y nahulog. Mabuti na lang at ako'y may life jacket at tapos ako'y nakahawak ng styrofoam. May mga kamag-anak na balisa, hindi mapakaling naghihintay ng balita. Nag-aabang kung makakapiling pa ang mga minalas na mahal sa buhay. Sabi ko dapat hanapin lang nila, kahit patay, kahit buhay, basta makasama namin pag-uwi. Mauna ko ng limang bundok. Si Olivia, residente ng San Francisco, Quezon, ang isa sa mga unang nakarinig ng paghingi ng saklolo ng mga pasahero ng barko. Kwento ni Olivia, madaling araw ng Huwebes nang gisingin sila ng ingay sa tapat ng kanilang bakuran. Anong mga bandang mga alas 3 yata nang may makadating ditong 3 tao. Isang babae, 2 lalaki. Humingi sila ng tulong. Akala nga namin sunog. Agad daw nilang sinaklolohan ng mga ito hanggang napansin nila ang iba pang nakaligtas sa pasahero na lumalangoy patungo sa Pampang. Samantala, dito sa St. Peter's Funeral sa Lucena City, dinala ang bangkay ng mga nasawing pasahero ng MV Blue Water Princess. Dito nakilala namin si Ofelia, tulala at tila hindi matanggap ang sinapit ng kanyang mga magulang sa nasabing trahedya. Para po akong binagsakan po ng isang buong malaking na building. Napakahirap po tanggapin. Sa laysay ni Ofelia, masaya raw ang huling pagkikita nila ng kanyang ama't ina. Nagbakasyon na po sa amin ng 1 linggo. Pagkadating na 1 linggo, bumalik na rin ulit sila. Pinasinatid namin sa barko. Pagkahatid sa kanyang ama't ina sa pier, umuwi na raw siya ng bahay upang magpahinga. Dito tila may kung anong tinig daw ang bumubulong sa kanya. Ako'y parang nalulukal. Ito may nasigaw sa loob ng kaisipan ko na may naluluno daw na barko, sigaw ng mga babae. Di ako naman parang, at saka ako parang hinuhugot pa ilalim ang katawan ko. Di ako'y inutay-utay ko pagising ang aking sarili. Di pagkagising ko ako tapos ako'y nanalangin. Ito na pala ang simula ng isang bangungot sa kanilang pamilya. May tumawag na sa akin. Tumawag yung anak ko. Mama, may naluluno daw na barko galing papuntang Masbate. Yun na, kinabahan ako. Ngayon, buong tapang na tinatanggap ni Ofelia ang sinapit ng kanyang mga magulang. Umaasang masaya ang mga ito sa piling ng Poong May Kapal. Susunod, dahil marami pa rin ang mga patuloy na hinahanap ang kanilang nawawalang kamag-anak na tila nilamon ng sakuna, sumama ang aming grupo sa search and retrieval operations ng Coast Guard. Dito umaasa kaming mare-recover pa ang ilan sa mga pasaherong hindi pa nakikita. Kinabukasan, 3 pang pasahero ng MV Blue Water Princess ang inanod sa dalampasigan ng San Francisco. Hindi halos makilala ang bangkay ng mga ito dahil namamagana ang kanilang mga katawan. Yung isa po ay halos wala pong wallet, wala pong na pwedeng mapagkakilanan po. Tapos yung bata po, wala din po papagkakilanan. Dito namin nalaman na ang bangkay ng batang ito ay anak ni Mona Lynn na nananawagan pa sa telebisyon nung araw na naganap ang sakuna. Dahil marami pa rin ang mga patuloy na hinahanap ang kanilang nawawalang kamag-anak na tila nilamon ng sakuna, sumama ang aming grupo sa search and retrieval operations ng Coast Guard. Dito umaasa kaming mare-recover pa ang ilan sa mga pasaherong hindi pa nakikita. Kaninang umaga, mayroong na-retrieve na 3. So, yung missing na 8, it was decreased to 5. Yun ang ating susubukang i-dive dun sa loob, tutukin time.
baka na-trap sila doon sa loob. Ngunit tila hindi nakikiayon sa mga divers ang panahon. Dahil na rin marahil sa buntot ng hangin na dala ng bagyong Bebet, matindi pa rin ang hagupit ng alon sa karagatan. Sa ngayon na temporary suspended yung diving operation natin, on standby status tayo hanggang kumalma yung dagat. At very risky yung mag-dive ngayon dyan sa barko ngayon. Nakita natin, napakalaki yung mga alon at sa malakas ang hangin. Madilim pa dahil diluted yung tubig. Pagbalik namin sa munisipyo ng San Francisco, nalaman namin sa mismong alkalde na nakilala na ang bangkay ng isa sa 3 pasahero na natagpuan ng umagang yun. Dito sa Sutares Funeral, inabutan namin si Mang Aguinaldo, ama ng tripulante na kabilang sa mga napaulat na nawawala, si Daveson. Wala kaming naramdaman hanggang nung bumibiyahe nga kami, kahit bumibiyahe kami paparito, ang ano namin talagang buhay siya. Ayon kay Mang Aguinaldo, July 6 nung nagpaalam si Daveson sa kanya. Mag-apprentice. Kukuha ng experience, parang ganun. Apprentice nga. Dahil kasi kagagraduate lang yan eh. Yun ang nasabi niya bago siya umalis. Dahil pangalawang beses na raw ni Daveson na sumampa ng barko, kampante si Mang Aguinaldo na nasa mabuting kalagayan ng kanyang anak. Hanggang kagagaling ko sa bukid. Tanghali, mamamahinga ako. Nanonood ako ng sa TV. Tapos nakita ko na i-plus sa yung barko nga na sumadsad. Sa pag-asang nakaligtas ang anak sa nasabing trahedya, agad siyang sumugod dito sa Quezon. Kagabi, ang kwento ron, meron siyang isang hawak na bata. May nagsabi ron na yung bata raw ligtas. Di ngayon nabuhayan kami ng loob. Kasi yung bata nakaligtas. Sinasabi noong crew na kasama niya, iniabot niya yung bata kay Daveson. Di noong masabing buhay yung bata, nabuhayan din kami ng loob na buhay din siya. Ngunit sa kabila ng kabayanihang ipinakita ng anak, may pait pa rin sa puso ni Mang Aguinaldo. Yun din nga sinasabi ng kapatid ko, maganda ang nagawa niya. Pero sa kagaya kong magulang, siyempre kahit pa paano, may sakit. Bago pa man naiuwi ang bangkay ni Daveson, binisita namin ang kanilang tahanan sa Amadeo, Cavite. Nalaman namin mula sa kanyang kapatid na nagpapahiwatig na raw pala si Daveson bago ito umalis sa kanilang bahay. Nung umalis siya, hinabili niya po sa lola ko itong kwintas. Suot niyo po ito lagi eh. Nung sabi ho, nasa Bataan po ako nun eh. Sabi po niya, sabihin niya daw sa lola ko, isuot ko na daw po ito para po dyan maalala ko po siya eh. Kaya po nung yung tinext niya po sa akin, yung nasa barko na po siya, gawin ko na daw po itong kwarto niya. Ako na daw po ang gumamit. Pangarap daw ni Daveson na maiahon sa kahirapan ng kanyang pamilya, kaya't kahit malayo sa kanilang tahanan, hindi niya ininda. Ngunit sa isang kisap mata, naglaho ang mga pangarap na ito ni Daveson. Hindi na nga ako mapakali, hindi mapagkatulog. 2 gabi nga ako, hindi ako natutulog. Iyak na lang ng iyak. Ang nasa sa isip ko siya nga ho. Sabi ko, bakit ba nangyari sa kanya ito ka? Wala nang, ang pangarap niya, gusto niya talagang makapagtrabaho na. Nung mga oras na yon, manakanakang pumapatak ang ulan. Animo nakikidalamhati ang langit sa pamilya ni Daveson.
Nahudyat lamang pala ang mga patak ng ulan sa pagbaha ng luha ng mga taong naulila niya. Ang trahedya parang magnanakaw na dumarating ng hindi inaasahan. Nagdulot man ito ng pighati at kalungkutan sa puso ng mga taong inulila nila. Isipin na lang natin na ito marahil ang itinakda. Balang araw, muling makakapiling natin sila na nasa kamay na ng lumikha. Ayon sa mga doktor, masama sa katawan ang paninigarilyo. Pero ang ina ni Aling Philadelphia na si Lola Eulogia, mahilig manigarilyo at hindi lang ito nakaapekto sa kanyang kalusugan, ito rin ang itinuturong dahilan ng kanyang pagkawala. Sa tuwing kumukulimlim ang langit, hindi na maiwasan ng 53 anyos na si Aling Philadelphia ang mangamba. Kahit abala pa siya sa mga gawain, napapahinto siya. Balot sa pag-aalala na baka walang masilungan ang kanyang 90 anyos na ina. Si Lola Eulogia na mahigit 1 buwan nang nawalay sa piling niya. Paano naman siya ngayon? Saan na siya ngayong lugar? Iniisip ko siya nga. Darating ng ulan, maulan na siya. Kawawa naman nga yun. Nito lamang June 2 nung nagkaroon ng kasiyahan sa bahay ni Aling Philadelphia. Araw kasi ng linggo yon. Tapos pumunta dito yung mga side ko, pumunta ng side ng asawa ko, bali na misita lang ba, tapos nag-inom-inuman. Hindi niya sukat akalain na ang kasiyahang yon mapapalitan ng matinding pangungulila. Parang naligtaan ba namin yung nanay ko na nakaalis. At ang tanging naiisip niyang dahilan kung bakit nawala si Lola Eulogia, sa maniwala man kayo o hindi, ang pagkahilig daw nito sa sigarilyo. Maya-maya tabako. Gusto niya sigurong magtabako. Wala akong ikabigay noon. Mahilig magpulot-pulot ng upos ng sigarilyo yun. Kaya tuwing ganitong nagbabadya ang ulan, dali-dali nang nagpapaalam si Aling Philadelphia sa kanyang amo para hanapin ang kanyang ina. Natatakot kasi siyang baka mapano na ang kanyang ina kapag tuluyang magsungit ang langit. Naka-absent po ako sa trabaho. Naipiktuhan trabaho ko dahil sa paghahanap. May nakikita po kayong matandang ganitong itsura? Pero mas mahalaga ang kadugo kesa sa trabaho. Kaya dito sa gitna ng abalang syudad, nag-iikot-ikot si Aling Philadelphia. Nanay ko yun eh. Ang iniisip ko, saan siya makakain? Kung manghingi man, makahingi man siya. Mabigyan man. Pero mabigyan nga siya, hindi tama sa oras. Lalo na pag umuulan. Yun, iniisip ko si nanay kaya ngayon. Nakasilong ba, nabasa? Kung matulog siya, basa, walang kumot, nakakain ba? Yun ang iniisip ko. Iisa lang ang ibinubulong ng kanyang puso bago pa man siya tuluyang pagsukluban ng langit at lupa. Makita na sana ang kinasasabikang ina. Ayon pa kay Aling Philadelphia, putol daw ang isang daliri ng kanyang ina sa kaliwang kamay. Ulyanin na at maputi na ang buhok nito. At higit sa lahat, sa kabila ng katandaan nito, napakahilig pa rin daw nitong manigarilyo. Umaksyon agad ang aming programa para hanapin ang ina ni Aling Philadelphia. Nagkataon namang nakipag-ugnayan sa amin ang pamunuan ng CSWD o City Social Welfare Development ng Valenzuela. May napulot daw silang matanda na tumutugma naman sa mga palatandaan ni Lola Eulogia. Sinubukan naming sadyain ang matanda at napansin namin, kamukha nga niya ang nawawalang ina ni Aling Philadelphia. Ayon kay Jovi, social worker ng CSWD, napulot daw nila ang matanda nito lamang June 22 sa isang rescue operation. Si Lola, nakita ito na nakahiga dito sa may Cuevas Bakery sa Dalandanan.
Dahil sa hindi na maalala ng matanda ang tirahan nito, pansamantala muna nilang kinupkup ito. Pero kahit na raw nag-uulyanin na si Lola, alam na alam pa rin daw nito ang ilang impormasyon tungkol sa kanya. Ano pangalan mo? Euluhia. Ano? Euluhia. Apelido, Lola? Abeso. Abeso. Wow. Ilan taong ka na, Lola? Mga 90 tingali. Anak ka? May anak ka? Ilan po? Dilpa. Delpa, pangalan. Ilan po, Lola? Dilpa. Tsaka? Philadelphia. Nasaan sila? Philadelphia. Nasaan po sila ngayon, La? Kain. Philadelphia, Torrelias. Paulit-ulit yung pangalan. Philadelphia, Torrelias. Ang isa pang bagay na ikinagulat ng mga nag-aaruga kay Lola Eulohia, ang palagiang paghingi nito ng sigarilyo. Pero kahit anong pilit daw nito, hindi nila ito pinagbibigyan. Sigarilyo tuwing umaga. Mihingi siya pag gising niya, pupunta sa amin, hihingi ng sigarilyo. Sa puntong ito, wala nang pag-aalinlangan pa. Siya nga ang nawawalang ina ni Aling Philadelphia. Hindi na kami nagdalawang isip pa. Kinabukasan, sinundo namin si Aling Philadelphia sa kanilang bahay sa Novaliches. Tutungo na kami sa Valenzuela para siya mismo ang makasaksi sa magandang balitang aming natuklasan. Pagdating namin sa aming destinasyon, ang mukhang hinahanap-hanap ng mga mata ni Aling Philadelphia sa loob ng mahigit isang buwan. Sa wakas, masisilayan na niya. Salamat, Panginoon. Ay, salamat po, Panginoon. Nandito na yung nanay ko. Salamat po, Panginoon. Nandito na po yung nanay ko. Umalis ka kasi. 40 na lang hindi kita nabigyan ng sigarilyo. Umalis ka. Ang bayanay. Buti na lang hindi ito nadapa-dapa. Nahawi na ang mga maiitim na ulap na pinangangambahan ni Aling Philadelphia. Ngayong natagpuan na niya ang kanyang ina. Wala na akong alala kay nakita ko na siya. Kaila ka panaho. Kaila ka panaho. Kinsa man ko? Delba. Ay, siya. Siya yung Delba. Lagi niya pinabang. Salamat naman, Panginoon. Anak mo yan, La? Anak mo? Ha? Anak. Anak. Marami pong salamat sa inyong lahat sa ginagawa nitong mga programa po ninyo. Marami pong salamat sa inyong lahat, lalo na sa Panginoon. Muli mang magbanta ang langit at bumuhos ang ulan. Panatag na ang kalooban ni Aling Philadelphia. Dahil alam niya, nasa tabi na niya ang pinakamamahal niyang ina. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 240 ang bilang ng mga taong nawawala na nahanap namin at naibalik na sa kani-kanilang mga pamilya. Lahat pong ito nagawa namin dahil na rin sa inyong mga tulong at dasal. Sana po hindi kayo magsawang sumubaybay at sumuporta sa aming programa. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapili. Kasama na iwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala.